Masaya ang naging usapan nila sa telepono. Nang matapos siya ay tinanong ko si Albert kung si Robin nga na nakilala namin sa bar ang kausap niya. Inamin naman niya na siya nga yun. Pero sinabi din niya na tinutulungan niyang makapasok ito sa opisina nila. Kaya napatawag siya sa kanya. Wala pa rin akong kaalam-alam sa mga sumunod na naging desisyon ni Albert. Dahil sa di ko na siya masyadong nakikita sa subdivision namin at binibisita ko siya sa kanilang bahay. Wala na pala doon si Albert. Nangungupahan na pala ito sa isang condominium malapit sa bangkong pinapasukan niya. Nalaman ko sa kanya mga magulang ang tinitirhan nitong condominium. At isang araw ay sinadya ko talaga itong puntahan. Laking gulat ko nang abutan ko doon si Robin. Wala doon si Albert dahil nag-overtime daw ito. Nakipagkwentuhan ako kay Robin habang naghihintay kay Albert. Nabigla din si Albert nang datnan niyang nandun ako sa kanyang tinutuluyan. Inihanda ni Robin ang aming hapunan at nagpatuloy kami sa aming kwentuhan habang kumakain. Di ko man tinanong ay pinagtapat ni Albert sa akin na nagsasama na sila ni Robin. Tumigil na si Robin sa gawain nito sa bar. Isang messenger at expediter na si Robin sa bangkong pinapasukan ni Albert. Inamin ni Robin na nahihirapan siya sa trabaho niya pero kailangan na niya magbago ng hanap buhay. Lalo na ngayong nagsasama na sila ni Albert. Di siya nakapagtapos sa college kaya wala din siyang alam na trabaho sa opisina. Yun lamang ang tanging qualified siya sa opisina ni Albert. Naging supportive naman ako kay Albert sa kanyang naging desisyon. Alam ko na yun ang kaligayahan niya. Minsan ay naisama nila ako sa kanilang gimmick. At ako mismo ang naging saksi ng isang tapat na pagmamahalan. Masaya na sana silang dalawa hanggang sa malaman ng pamilya ni Albert ang ginagawa nito. Sumugod isang araw ang magulang ni Albert sa tinitirhang kondominium nito. Tanging si Robin ang kanilang naabutan. Sa galit ng mga magulang ni Albert ay nakapagbitaw sila ng mga masasamang salita kay Robin. Halos hamakin nila ang buong pagkatao ni Robin. Higit sa lahat ay pinagbintangan pa si Robin na isang manggagamit at mapagsamantala. Lalong nagwala ang mga magulang ni Albert sa kanyang pagdating. Hiyang-hiya si Albert sa inasal ng kanyang mga magulang kay Robin. Nais man niyang paliwanagan ng mga magulang ay tila di siya pinapakinggan ng mga ito. Nanahimik na lang siya at ganon din si Robin. Hindi pumayag na umuwi ang mga magulang ni Albert kung hindi siya kasama. Nagpaubaya naman si Robin sa nais ng mga magulang ni Albert. Kinabukasan na hindi pumasok sa trabaho si Robin. Kaya bumalik sa condominium si Albert. Subalit laking gulat niya nang malaman niyang wala na doon si Robin. Tanging liham ng pagpapaalam ang nakita ni Albert sa ibabaw ng kanilang kama. Hinanap niya si Robin sa bar na dati nitong pinapasukan.
Pero wala ring Robin ang nagpunta daw doon. Halos libutin ni Albert ang kamay nila sa mga lugar na posibleng puntahan ni Robin. Subalit, hindi niya nakita si Robin. Naghihinagpis ang kanyang kalooban nang umuwi siya sa kanyang mga magulang. Nais niyang ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga magulang nito, pero nagtimpi lamang siya. Ang gabing yun ay naging simula ng pagiging malungkutin at bugnutin ni Albert. Madalas na siya sa mga gay bar. Pati trabaho niya ay napapabayaan na niya. Hanggang sa dapuan ng sakit si Albert. Nalulong sa alak si Albert na naging sanhi ng pagbagsak ng katawan nito. Nangayayat siya at nanumbalik ang pagiging asthmatic niya. Naalarma ang mga magulang ni Albert kaya humingi sila ng tulong sa akin. Noon ko pinagtapat sa kanila na matagal ko nang alam ang relasyon ni na Albert at Robin. Ako rin ang nagpatunay na tunay at wagas ang kanilang pagtitinginan. Walang masabi ang mga magulang ni Albert kundi ang pagsisihan ng kanilang ginawa sa anak. Lalo silang nagimbal nang lumabas ang huling pagsusuri ng doktor kay Albert. HIV positive na si Albert. Marahil ay nakakuha niya ito dahil sa madalas niyang paggamit ng kung sino-sinong callboy. Halos madurog ang puso ng mga magulang ni Albert sa kanilang malaman. Napilitan na rin mag-resign sa trabaho si Albert dahil sa kanyang kalagayan. Nanatili na lamang siya sa kanilang bahay at naging madalas ang aking pagbisita sa kanya. Kahit alagang-alaga siya ay di ko siya nakitaan ng pagkukusa na sumiglang muli. Doon ko naisip na hanapin si Robin. Base sa mga kwento ni Robin sa amin ay pinilit kong hanapin ang pamilya niya sa Cebu. Marahil ay sila ang magiging susi sa kinaroroonan ni Robin. Tulad ng kwento ni Robin, madali ko ngang nahanap ang mga magulang nito. Tama nga ako. Doon ko rin natagpuan si Robin. Isa na rin siyang driver ng jeep. Pinaalam ko kay Robin ang kalagayan ni Albert. At siya mismo ang nagpumilit na makita siya. Yun talaga ang pakay ko sa pagpunta sa Cebu. Nais ko sanang sa pag-uwi ko ay maisama ko si Robin sa Maynila. Agad din kami nagtungo sa Maynila. Kahit di ako sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Albert ay isinama ko pa rin si Robin sa bahay nila. Tuwang-tuwa si Albert nang makita niyang muli si Robin. Subalit pinigilan pa rin niya ang sarili na ipakita ng lubusan ng kaligayahan dahil nandoon ang kanyang mga magulang. Sa halip na magalit ang kanyang mga magulang, ay pinasalamatan nila si Robin sa pagdalaw nito sa kanilang anak. Humingi din sila ng kapatawaran sa paghamak nila sa pagkatao ni Robin. Humingi din ng pasasalamat sa akin ng mga magulang ni Albert sa aking nagawa
upang maging masaya muli si Albert. Hindi na nila pinaalis pa sa bahay si Robin ng araw na yon. Pinigilan na rin nila itong bumalik sa Cebu. Pinilit nilang manirahan na sa kanilang bahay si Robin. At bukas loob naman na tinanggap ito ni Robin. Sa pagsisilbi ni Robin kay Albert ay nanumbalik ang dating sigla nito. Doon na patunayan ng mga magulang ni Albert na isang wagas na pagmamahalan ang namamagitan kina Albert at ni Robin. Simula noon ay itinuring na rin nilang anak si Robin. Alam nilang lahat na hindi na magtatagal pa si Albert sa mundong ito. Subalit sa kalinga at pagmamahal na pinapadama nila kay Albert ay nagmistulang walang karamdaman ito. Nakapagsimula pa ito ng maliit na business. Nakapwa nila pinagkakaabalahan ni Robin. Lalong naging matibay ang samahan ng dalawa. Nagawa pang kunin ni Robin ang ilan sa mga nakababata niyang kapatid upang mapag-aral ng kolehiyo dito sa Maynila. Hanggang ngayon ay maayos pa rin ang kalagayan ni Albert. Hindi na nila iniisip ang kanyang karamdaman, subalit handa naman silang dalawa na harapin ang kanilang paghihiwalay kapag dumating ang takdang oras. Kung kailan, tanging tadhana na lamang ang makapagsasabi. Yan lang po ang aking kwento. Maraming salamat.